kapanalig, sa panahon ngayon ng digital rise, katulad ng Learning Management System, ang Department of Education, EdTech Unit, at ang mga kabi-kabilaang mga virtual conferences. Ito na nga ang tinatawag nating the new normal. Praise God mga kapanalig! Welcome sa ating third vlog. And of course, sa ating third vlog, i-introduce ko sa inyo kung paano nga ba mag-edit ng videos gamit ang KineMaster. And of course, pwede natin itong magamit sa ating mga visual presentations. Pwede rin natin itong magamit sa ating mga klase para mas maging fun and engaging yung ating klase. So, kung gusto natin matutunan, watch until the end of this video. So, start na natin. Una, kailangan muna nating i-download sa Play Store yung video editing app na gagamitin natin. This time, ang gagamitin natin ay ang KineMaster. Although pwede rin naman gumamit ng ibang video editing app, pero ito muna yung gagamitin natin sa ngayon. Makikita natin yun yung logo ng KineMaster. I-click lang natin, then install, at hintayin natin na tuluyan ngang ma-install yung ating KineMaster Video Editor or Video Maker app. Tapos, mapupunta tayo sa part na to. I-click lang natin yung may plus sign, which means to create a new one. Tapos pipiliin natin yung 16:9 ratio. Dahil yan ang standard ratio para sa mga video ganito. Pwede na tayong mamili ng file. Pero sa ngayon, ang gagamitin muna natin ay ang plain background. Marami tayong mga backgrounds na pagpipilian. Pero tip, dapat yung background na pipiliin natin yung akma dun sa content ng ating presentation. Pwede na tayong maglagay ng mga detalye. I-click natin ang layer, tapos magpapakita dyan yung image, effect, overlay, text, handwriting. Subukan natin yung text. Dito, pwede nating i-type yung gusto nating ilagay. Halimbawa, God is good all the time. Tapos i-click lang natin yung OK. Pabalik tayo, pwede tayong mamili kung anong font style ang gagamitin natin. Pwede rin nating i-drag para ma-resize natin siya. Sa bandang gilid, meron din siyang mga animation. Yung pagpasok, yung overall at saka yung paglabas nung text o nung image na inyong inilagay. So, marami rin siyang option pag clinic mo yung in animation, may iba't ibang uri kung anong animation ang gusto mong piliin. Marami tayong options. Merong fade, may pop, may slide right at marami pang iba. Pero ko, this time ang pipiliin ko ay yung letter by letter animation para sa entrance ng aking unang text na ilalagay. And then, pwede na tayong maglagay ng sound o ng ating background music. So, ang i-click lang natin ay syempre yung audio. So, pag na-click na natin yung audio, mag-a-appear dyan yung iba't ibang mga music na meron ka sa iyong playlist. Mas maganda kung nakapag-download ka na agad. At katulad ng tip natin kanina, no, kailangan akma syempre yung pipiliin mong sound. So, ang pinili ko yung 10,000 Reasons. Tapos, nakalagay lang din dyan kung hanggang saan yung aabutin ng clip. So, for that instance, pwede natin siyang i-drag kung hanggang kailan mo gusto mag-appear yung text at hanggang kailan mo gusto magpatuloy yung background music na ginagamit natin. Ngayon naman, maglalagay tayo ng image. So, ganun pa rin. I-click natin yung layer, tapos punta tayo sa image. And then, pipiliin natin yung albums kung saan makikita natin yung gusto nating mga imahe. Katulad ng text kanina, pwede rin natin lagyan ng animation. Halimbawa, gusto nating pop, so pwede rin. Fade, or kung ano man yung gusto nating animation, pwede naman. Pwede natin siyang ipwesto sa kung saan natin gustong ipwesto. Pwede nating palakihin, pwede nating paliitin, o ilagay sa kung saan natin gustong ipwesto. Madali lang naman siyang sundan, kailangan lang nating i-explore talaga. Kung magdadagdag tayo ng image, ganun pa rin yung proseso, no? Pwede natin siyang isabay dun sa unang image kanina, tapos magkaiba sila ng lugar na pepwestuhan. Okay? Pwede rin namang mauuna ng ilang segundo yung isa bago sumunod yung isa. So, depende yan sa style natin. Kung ano yung palagay natin, mas magiging ikabubuti ng ating presentation. Yung sa may bandang baba, pwede nating i-move yun kung kailan natin gustong isabay dun sa lyrics ng kanta yung mga imahe. Timing is the key dito, no?
Syempre, it adds more dramatic factor kung alam natin kung saan ba isusulpot yung mga imaheng yan. Hindi pwedeng nagpa-pop up na lang sila bigla-bigla. Therefore, kailangan nating pagtiyagan talaga yung pagdedrag natin sa mga to. Ayun, pwede rin nating i-extend yung background kung hanggang saan natin gusto yung itatagal ng ating text. So, pwede natin siyang paiksihin, pwede natin siyang pahabain pa. Sa part na to, medyo fast-track ko na kasi pareho lang din naman yung process, no? Nag-a-add lang ako ng mga image and then pinupwesto ko lang sila sa kung saan ko sila gustong ipwesto. Yan, medyo inoccupy ko na yung buong page. Ayan, marami pa kayong mas magandang magagawa kaysa dito kapag na-explore nyo na talaga to. This time, maglalagay naman ako ng emoticon or ng emoji. Syempre, yung akma pa rin dun sa content ko. So, yung praying emoticon ang pipiliin ko. And then, gusto kong maglagay ng animation niya. So, ano kaya ang magandang animation na pipiliin ko dito? Yung pag pop up, pop down, pop outward. Pero, mas maganda yung overall animation na ilalagay ko dito. Yung fountain. Kasi parang, it adds dramatic effect on the visual presentation, ano. Kung napapansin nyo sa part na to, parang bare na yung kabila, no? So, I have to put another feature dun sa kabila para hindi naman boring yung part na yun, para hindi siya dull. So, it's either maglagay ako ng text or maglagay ako ng another image. Pero, syempre, ang pinili ko, image na lang. So, I have chosen another image of our Lord to balance yung ating presentation. So, drag lang natin siya ng i-drag para nakapwesto talaga silang lahat. Kasi magpapaganda ng ating presentation. Dito, maglalagay ulit tayo ng text. Ang ilalagay ko naman dito, all the time, God is good. Careful lang tayo lagi sa mga spelling na nilalagay natin kasi napaka-importante ng input natin sa mga bata. Pwede rin nating palitan yung kulay ng text para mas maging readable yung ating presentation. So, since white yung pinili ko, i-click ko lang yung background color para magkaroon siya ng black na background para mas mabasa nga yung ating text. Tapos, namili ulit ako ng animation. This time, ang pinili ko ay slide up. Pwede rin nating pabagalin o pabilisin yung pagpasok ng mga text. I-click lang natin sa part na to. So, final touches na lang tayo para ready na yung ating sample video presentation. Hello sa ating mga kapanalig dyan. Gusto ko lang kunin tong opportunity na to para magpasalamat sa inyong lahat na nag-subscribe na sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa patuloy na panonood at paglalike sa ating mga videos. Hanggang sa susunod natin pang mga vlog. Hello. Sound check. Sound check. Pero hindi yun rason para ako maghanap pa ng iba sapagkat ako'y kontento na sa yun sa'yo lang ako